Please don't skip the ads. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1031 Pavilion Master Yields. Matapos pakinggan ang mga inosente at malikot na tanong ni Zhang Xiaoyu, nakaramdam ng galit at nakakatawa si Zhou Ziqiong. Napakasimple at mabait na batang babae, ngunit siya ay naging napakasama dahil nanatili siya sa kanyang nakababatang kapatid. Pero ang cute niya. Inabot ni Zhou Ziqiong at pinitik ang noo ni Zhang Xiaoyu, at nakangiting sinabi, "Xiaoyu, naligaw ka niya." Ayon sa orihinal na presyo ng cotton na binili ng Kuja Cloth Store, mas mura ito kaysa noong binili ito ng tatay ko. Ilang beses, parang ipamimigay na lang. Hindi ka pa rin ba kontento dito? Hehe. Hindi nahiya si Zhang Xiaoyu, na may palihim na tingin sa kanyang mukha, parehong hindi maganda sina Haring Jin at Haring Yu, at hindi rin magaling ang kanilang mga anak. Bagay. Kung wala ang asawa ko, ako at si Sixth Sister ay magdusa. Hindi tayo maaaring maging maawain sa kanila. Totoo ang sinabi ni Zhang Xiaoyu. Si Xu Jinping, ang prinsipe ng dinastiyang Jin, ay palaging may iniisip tungkol sa kanya. Kung matalo niya siya, matagal na niyang sinaktan si Zhang Xiaoyu, at ganoon din ang mangyayari kay Zhou Ziqiong. Tama si Xiaoyu, hindi mo maaaring samantalahin ang ganitong uri ng tao. Pagkatapos ay binili ng aking asawa ang kanilang cotton sa mababang presyo. Hehe. Sabi ni Jingzi na may masamang ngiti, sinabi ko lang na bumili ako ng bulak sa mababang presyo, ngunit hindi ko pagdating ng panahon, bibigyan mo ba sila ng pera? Saglit na natigilan ang apat na babae, at saka humagalpak ng tawa. Tulad ng inaasahan ng iyong asawa. Maliban kay Zhou Ziqiong, ang iba pang tatlong babae ay nagsabi na may damdamin. At itinuro sila ni Zhou Ziqiong at pinagalitan, "Kayo, talagang hindi kayo isang pamilya, huwag kayong pumasok sa iisang bahay." Pagkaraang marinig ito, lumapit si Zhang Xiaoyu at niyakap si Zhou Ziqiong, "Kung sasabihin mo yan, dapat pareho ang ideya ng Sixth Sister, dahil tayo ay isang pamilya." Ibinuka ni Zhou Ziqiong ang kanyang bibig at saka muling isinara. Medyo namumula ang mukha niya, pero hindi niya maitago ang saya dahil isang pamilya talaga sila. Hinimas niya ang kanyang buhok sa likod at mahinang sinabi, "Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses." Gaano man katanga si Haring Jin, kung siya ay DA ng isang beses, hindi na siya muling magbebenta ng bulak sa atin sa hinaharap. Umiling si Jingzi. Sobrang pagpapahalaga sa kanya ng ika-6 na kapatid na babae. Kahit na gusto niyang magbenta muli, wala siyang pagkakataon. Nang nagsanib puwersa, sina Haring Jin at Kaden para maghimagsik, ipinaalam ni Jingzi kay Haring Jin kung ano ang ibig sabihin ng mapaghimagsik na pag-atake. Ano ang ibig sabihin ng inaatake mula sa magkabilang panig? Sa sandaling maalis ang hari ng Jin, ang kanyang ari-arian sa kanluran ng Jin ay kinumpiska. Sa mga dakilang tagumpay ni Jingzi, madaling sakupin ni Emperor An ang kanyang mga cotton field. Hiniling ng asawa ko na magpadala sila ng bulak sa Jingzhou. Sumulyap si Mu Qinren kay Zhou Ziqiong at sinabing, "So, lilipat ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou sa Jingzhou." Sinabi lang ni Jingzi kay Zhou Ziqiong ang ideyang ito, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng oras para sabihin sa kanila, kaya tumanggo siya at sinabing, "Oo, ang Jingzhou ay orihinal na bayan ng Sixth Sister, at tama lang para sa Sixth Sister na bumalik. At kumpara sa Jingzhou, ang Roshao ay napakaliit pa rin. Ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou ay pumunta sa Jingzhou bago ito ay parang isda. Pagkatapos ay idinagdag niya, natapos ko na ang aking negosyo sa Roshao, at kailangan kong pumunta muli sa Timog. Hindi ako nag-aalala sa ika-6 na kapatid na babae na nananatili sa Roshao. Nagkataon na ang Pavilion Master at ang Garden Master ay pupunta sa Jingzhou. Kaya't magaan ang pakiramdam ko kung kasama mo si Sixth Sister." Ayon sa orihinal na pangako ni Jingzi sa Jingxi, ang apat na pangunahing sekta ay magpapadala ng mga tao sa Jingzhou, at ang mga pinuno ng apat na pangunahing sekta ay pupunta rin sa Jingzhou para sa mga inspection paminsan-minsan. Ang gusto niya ay madala lahat ng babae niya sa Jingzhou. Pumunta siya sa Roshao sa pagkakataong ito upang hayaan sina Mu Qing at Wang Yingqiu na tapusin ang pagpapaliwanag sa mga gawain ng Roshao at lumipat sa Jingzhou. Ito ay nangyari na si Zhou Ziqiong ay pupunta rin sa Jingzhou, pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nang marinig ito, tumanggo si Mu Qinren na may napakataimtay na ekspresyon, "Oo, ang pangyayaring ito ay nagbibigay sa atin ng paalala. Kasama natin si Xiao Zhou, na nagpapagaan sa pakiramdam ng mga tao." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, napatulala si Jingzi. Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ito ng ilang sandali, naisip niya ito. Dati, pinipigilan ni Zhou Ziqiong si Mu Qinren, na mas matanda sa kanya, bilang ika-6 na kapatid na babae. Bilang pinuno ng isang pavilion, natural na hindi komportable si Mu Qinren, kaya kalaunan ay mahigpit niyang sinuportahan si Jingzi para manalo si Zhou Ziqiong, sa takot na gusto lang niya pagkatapos manalo si Jingzi kay Zhou Ziqiong, hihilingin niya itong tawaging kapatid. Pagkatapos ng lahat, ayon sa pagkakasunod-sunod ng oras, si Mu Qing ang mas malaking tao. Ang masasabi ko lang, Pavilion Master Yields. Si Zhang Xiaoyu at Wang Yingqiu ay hindi mas mahusay.
Maaaring naisip ni Wang Yingqiu na darating ang ganoong araw, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis, lalo na sa isang okasyon tulad ngayon. Maglalakas loob si Mu Qingren na hamanin si Zhou Ziqiong. Lubos na hinangaan ni Wang Yingqiu si Mu Qingren. Lihim na nagbigay sa kanya ng thumbs up, ang galing pa rin ng amo ko. Siyempre, ang pinaka-naapektuhan ay si Zhou Ziqiong mismo. Nang marinig niya ang pangungusap na ito, naisip niyang mali ang narinig niya. Kaya't itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Mu Qingren at nagtanong, "Aking Panginoon, ano ang tawag mo sa akin?" Malinaw na medyo nagkasala si Mu Qingren matapos tanungin ni Zhou Ziqiong, ngunit sa huli kailangan pa rin niyang kumagat ng bala at sinabing, "Xiao Zhou a." Matapang. Hinamplas ni Zhou Ziqiong ang mesa at tumayo, "Bueno, ikaw ay isang Muqing, ano? Kung ako ay kidnap minsan, hindi ka na ba magiging bata? Mayroon ka pa bang mga panuntunan sa iyong mga mata? Mayroon bang pang-anim na kapatid na babae na tulad ko dito?" Nagalit din si Mu Qingren at sinabing, "Kaya ikaw ang aking ika-anim na kapatid na babae. Ngunit ngayon ay kailangan mo akong tawaging kapatid, dahil nagsimula ka ng huli kaysa sa akin. Hindi mo ba inaamin na magiging babae ka rin niya?" "Ako." Ibinuka ni Zhou Ziqiong ang kanyang bibig, ngunit sa wakas ay hindi na nagsalita, dahil gusto niya talagang maging babae ni Jingzi. Kung titingnan ng mapagmataas na hitsura ni Mu Qingren, halatang pinag-isipan niya ang bagay na ito sa loob ng mahabang panahon, at nakaramdam siya ng galit at nakakatawa. "Hindi ka taka-taka na sinusubukan mo akong hikayatin kamakailan. Akala ko ay may mabuting hangarin ka, ngunit ito pala ay para dito. Mu Qingren, napakamaparaan mo. Haha, salamat sa papuri. Kung ang langaw ay hindi kumagat ng walang tahi na itlog, kung wala kang ideya sa iyong puso, ano ang silbi ng pagpapaalala ko sa iyo? Oh, sinasabi mo bang isa kang langaw? Ano, parang inaamin mo na isa kang itlog? Ako." Sinabi ni Zhou Ziqiong kay Mu Qing noon. Ang kalamangan ng pagkakakilanlan ni Ren Shi ay agad na bumagsak at nahulog dahil sa pagbabago ng kanyang relasyon kay Jingzi. Palibhasa'y sinalungat ni Mu Qingren sa ganoong organisadong paraan, lalong hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Matapos matigilan ng ilang sandali, lumingon siya kay Jingzi. "Zir, pumunta ka para maghusga. Walang alinlangan na isang malaking kasiyahang panuurin ang dalawang magagandang babae, at pareho silang sariling mga babae, na nagtatalo. Bilang isang melon eater, hindi maiwasan ni Jingzi na panuurin ito. Nasarapan ka sa sarap, ngunit paano mo maiisip na kakainin mo ang lahat ng ito sa iyong sarili? Hindi ko maiwasang malungkot. Opo sir, kayo na po ang humusga." Hindi rin dapat madaig si Mu Qingren. Umakyat siya at hinawakan ang braso ni Jingzi, na parang sanggol sa isang napakabihirang paraan. Well, medyo walang magawa si Jingzi, mabilis na tumatakbo ang utak niya, napakaganda ng panahon ngayon. Hindi ko tinatanong sa'yo yan. Just tell me, ano ang dapat nating itawag sa ating dalawa? Kabanata 1032 Roshow Alliance. Si Zhou Ziqiong ang palad ng kamay, at si Mu Qingren ang likod ng kamay. Puno ng laman ang mga palad at likod ng mga kamay na ito. Mahirap para kay Jingzi na pumili. At hindi madali para kay Jingzi na humadlang sa mga ganitong bagay. Kahit na kailangan ang pagtagus, tiyak na hindi ito sa pamamagitan ng bibig. Kaya pinili ni Jingzi na huwag makialam. Well, hindi ko muna gagawin ito pansamantala. Kahit na sino ang kanyang tulungan, mas papaboran niya ang isa't isa, at marami siyang babae, at kailangan niya ng isang mangkok ng tubig upang panatilihing pantay ang mga ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bigla niyang itinuro ang likod at sinabi, "Tingnan mo kung ano iyon." Ang biglaang daliri nito ay medyo natigilan sa apat na babaeng naruroon. Out of normal reactions of normal people, sabay-sabay silang apat na gumalaw. Ibinaling ang kanyang ulo. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Jingzi na unti-unting lumalayo. "Ladies, may importanteng bagay na dapat asikasuhin ng asawa ko. Let's take our leave muna. Magkita tayo sa kama ngayong gabi." Doon lang napagtanto ng apat na babae na niloko pala sila. Nang lingunin nila, nalaman nilang totoo ito. Maging ang anino ni Jingzi ay wala na. Hindi na makita. "Humph, marunong ka lang tumakbo." Hindi nasisiyahang sabi ni Zhou Ziqiong. "Oo, marunong lang tumakbo." Sumang-ayon si Mu Qingren. "Humph." Nagkatinginan ang dalawa at sabay na sinabi. Nagkatitigan sina Wang Yingqiu at Zhang Xiaoyu sa malapit. Sa ilang sandali, bigla nilang naramdaman na sila ay kalabisan. Jing! Lumabas si Zi mula sa boudoir ni Zhou Ziqiong, malayo sa larangan ng digmaan ng mga kababaihan, at nakadama ng kaganhawahan. Una siyang dumating sa harapang bulwagan ng pamilya Zhou. Si Zhou Gui ay nakaupo sa isang recliner na umiinom ng tsaa. Nag-hello si Jingzi at sinabi sa kanya ang tungkol sa plano niyang buksan ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou sa Jingzhou. Ang kanyang orihinal na intensyon sa pagpapalam kay Zhou Jiayufang na pumunta sa Jingzhou ay makasarili. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Jiabufang ay kay Zhou Gui, kaya kailangan niyang sabihin sa kanya ng maaga ang tungkol sa mga ganoong bagay. Syempre, naramdaman niyang walang dahilan si Zhou Gui para tanggihan ang ganoong magandang bagay.
Gaya ng inaasahan, paulit-ulit siyang pinuri ni Zhou Gui matapos itong marinig. Pagkatapos, lumabas si Jingzi sa bahay ni Zhou at dumiretso sa The Newspaper Office. Nagpatuloy pa rin ang kwento ng unggoy. Ang tanggapan ng pahayagan ng Dawn ay masikip din, at sa mga lansangan ng lungsod ng Roshao, tinalakay ng mga taong may hawak na pahayagan ang mga balita sa kasalukuyang pangyayari at ang balangkas ng nobela. Parami ng parami. Mayroong iba't ibang mga palatandaan na ang unang pagbaril ni Jingzi sa pag-alis sa Jingzhou ay natanggal, at ang Trinity na negosyo ng The Newspaper, Wen Xiangju at Zhangja Winery ay naging matagumpay. Nakilala muli ni Jingzi si Chen Jianan. Kamakailan, nakatuon siya sa pag-recruit ng mga tao. Ang unang taong na-recruit niya ay sinanay ng higit sa 2 araw at pamilyar sa mga pamamaraan ng pagpapatakbo ng The Newspaper. Ipinapakita rin ito na oras na paralisanin nila ang Roshao. Ayon sa plano ni Jingzi, pagkatapos ng tagumpay ng The Newspaper, Wen Xiangju at Zhangja Winery, ang mga clerk ng tindahan ay kukunin mula sa lokal na lugar para sa pagsasanay, at pagkatapos ang bawat tindahan ay magkakaroon ng isang tao na namamahala, at ang mga taong dinala mula sa Jingzhou ay maaaring pumunta sa susunod. Ang lungsod ay nagbukas ng isang bagong larangan ng digmaan. Ang 3 tao na naiwan sa pamamahala ay tinawag na magkasama at ipinaliwanag ng mabuti, at ang mga kaayusan ay itinuturing na maayos. Bagamat may mga masasamang tao tulad ni King Yu sa Roshao City, wala silang tunay na kapangyarihan. Sa Roshao City, ang taong may pinakamaraming kapangyarihan ay si Roshao Governor Yu Li. Hanggat nariyan siya para protektahan siya, maging ito man ay Zhou Jie Bufang o The Newspaper Office, at iba pa. Lahat ay mabubuhay ng payapa. Kaya ang huling hinto ni Jingzi ay sa bahay ni Yu Li. Noong tanghali, nanatili ako sa bahay ni Yu at nakipagkwentuhan ng mabuti kay Yu Li. Ipinagkatiwala ko rin sa kanya ang pag-aari ni Roshao, at natural na pumayag si Yu Li. Kailangan niyang tulungan si Jingzi kapwa sa pampubliko at pribadong mga gawain, at para sa tubo. At ayon sa tsismis sa sulat ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yu Sheng, maaaring hindi na magkatuluyan ng ilang araw sina King Jin at King Yu. Sa panahong iyon, ang kanyang mga karapatan ay nasa Jingzi at Roshao. Kahit na mas malaki, para lamang sa kadahilanang ito, kailangan niyang humingi ng pabor kay Jingzi. Pagkatapos ng isang abalang araw sa labas, gabi na nang bumalik si Jingzi sa Wen Xiangju. Nagkataon na isinara din ni Wen Xiangju ang mga pinto nito, at ang mga katulong ay naglinis at bumalik. Si Zhang Xiaoyu lang ang nasa counter settling accounts, kaya siya ang naka-duty sa huling pagkakataon. Sa pagtataka ni Jingzi, sina Zhou Zikyong at Mu Qinren ay nasa bulwagan din ng Wen Xiangju, ngunit nakatalikod sila sa kanya at nakaupo sa mesa sa sulok ng bulwagan. Sa oras na ito, nalampasan na ni Jingzi ang threshold gamit ang isang paa. Kung gusto niyang umalis sa oras na ito, talagang hindi pa huli ang lahat, dahil pakiramdam niya ay may pag-aaway, sina Zhou Zikyong at Mu Qing at halatang hindi niya napansin na nakabalik na siya, kaya ayaw niyang umalis. Makalakad. Gayunpaman, nakita na siya ni Zhang Xiaoyu at kumaway sa kanya ng nakangiti. Si Jingzi ay mabilis na gumawa ng tahimik na kilos sa kanya upang hindi masaktan ng ahas, at pagkatapos ay walang pagpipilian kundi ang magmadaling pumasok. Tutal, napakaraming babae sa Sheriff Field. Nakapaghanda na siya ng pag-iisip. Tahimik siyang naglakad papunta sa counter. Gusto niyang marinig muna ang pinagtatalunan ngayon ng 2 babae matapos ang isang araw nilang pagtatalo. Pero nang marinig niya ang usapan ng 2 babae, natarante siya. Ika-6 na kapatid, hindi mo na kailangang tumira doon. Ang Waxian Pavilion natin ay may Waxian Garden sa Jingzhou. Laging nasa garden si Yingqiu noong nasa Jingzhou siya. Pumunta kami sa Jingzhou this time para lang sa Waxian Garden. Oo, kaya doon na lang tumira. Sabi ni Mu Qinren. Iyon pala ang orihinal, at ngayon ay ngayon. Lumalabas na ikaw lang ang master ng Waxian Pavilion, at si Yingqiu ay master lang ng Waxian Garden. Nagpunta ka sa Jingzhou, at walang masama kung manirahan sa Waxian Garden. Umiling si Zhou Zikyong at nagpatuloy, pero iba na ngayon. Ngayon ay naging asawa na kayo ng aming pamilya Jing. Ngayong nakarating na kayo sa Jingzhou, bakit hindi na kayo umuwi? Ika-6 na kapatid na babae, kami pa rin, hindi ba ito maganda para sa pagsisimula? Pansamantalang tanong ni Mu Qinren. Hinawakan ni Zhou Zikyong ang kamay ni Mu Qinren at sinabing, wala lang seremonya. Hindi masasabing hindi tayo nagsimula. Sa tingin mo ba ay sinira ka na niya, kaya hindi ka pa rin naglakas loob na magpakasal? Kahit magkatalikod kami sa isa't isa. Pagtingin sa counter, nakikita pa rin ni Jingzi ang pulang leeg ni Mu Qinren. Tapos, mas naging close yung dalawa, at lamambat yung boses nila, pero halata naman na mas intimate sila. Masyadong hindi kapanipaniwala ang eksenang ito para kay Jingzi. Sinulyapan niya si Zhang Xiaoyu at nagtanong, ano ang nangyayari? Ngumiti si Zhang Xiaoyu at sinabing, ang 6th sister at Qinren sister ay nagkasundo, at mayroon silang napakagandang relasyon ngayon. Tunay na napakaganda ng relasyon, nakita na ito ni Jingzi. Anong pinagkasunduan ang naabot? Nagtataka pa rin si Jingzi.
Alyansa ng Roshaw. Tulad ng Jingzhou Women's Heavenly Group, ang Roshaw Alliance, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay binubuo ng mga kababaihan ni Jingzi sa Roshaw. Kasama sa mga kasalukuyang miyembro sina Zhou Ziqiong, Mu Qingren at Wang Yingqiu. Para kay Zhang Xiaoyu. Sa ang panig kakabilang, Xiaoyu. Matamis na ngumiti si Zhang Xiaoyu, ako ay kabilang sa magkabilang panig. Pagkatapos ay itinagilid ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo, sa madaling salita, hindi ako kabilang sa magkabilang panig. Kung kailangan ako ng pangalawang kapatid na babae, magiging mabuti ako sa pangalawang kapatid na babae. Kung kailangan ako ng ika-anim na kapatid na babae, magiging mabuti ako sa ika-anim na kapatid na babae. Sino ang gumagawa kay Xiaoyu na magkaroon ng ganoong magandang katangian? Masasabing napakatindig ni Zhang Xiaoyu. Walang natira. Kabanata 1033, ang Grassroots. Ayon kay Zhang Xiaoyu, pagkaalis ni Jingzi sa umaga, talagang nagkaroon ng away sina Zhou Ziqiong at Mu Qing. Nang maglaon, ang mga salita ni Wang Yingqiu ang nagpabago sa sitwasyon. Nang makitang mahigpit silang nag-aaway sa usapin ng kung sino ang dapat tumawag kung kanino kapatid, na walang balak na tumigil, hindi na nakatiis si Wang Yingqiu. Nang maglaon, namagitan si Wang Yingqiu at sinabi sa dalawang babae, ano ang silbi ng pag-aaway tungkol dito? Dahil kapag pumunta sila sa Jingzhou, kailangan nilang lahat na tawagan si Zhou Xining na pangalawang kapatid na babae. Kahit na gustong manirahan ni Zhou Ziqiong sa lumang bahay ng pamilya Jing, kailangan niyang tanungin si Zhou Xining. Kung pumayag lang siya maaring tumira doon si Zhou Ziqiong, kung hindi man kahit na gusto niya, hindi niya magagawa. Hindi mabubuhay dito. Natahimik si Zhou Ziqiong matapos itong marinig. Bagamat si Zhou Xining ay ang kanyang pangalawang kapatid na babae, halatang mas malapit siya sa kanya kaysa sa ibang mga babae, tulad ni Mu Qingren o Zhang Xiaoyu. Ngunit dapat mong malaman na kahit na ang anim na kapatid na babae ay nahahati sa iba't ibang pangkat noong sila ay bata pa. Dahil sa kanyang malakas na personalidad, naging maayos ni Zhou Xining ang parehong malakas na ikatlo, ika-4 at ika-5 anak, habang ang bunso lang ang makakasama niya. Lao Qi magkasama. Kaya pagkatapos ng napakaraming taon, si Zhou Xining ay naging babae ni Jingzi kapwa sa mental at pisikal. Kapag bumalik siya sa Jingzhou sa oras na ito, talagang makokontrol siya ni Zhou Xining. Hindi pa nakilala ni Mu Qingren si Zhou Xining, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang kaalaman na ito lamang ang babaeng lingkod bayan na maaaring pumasok at lumabas ng korte. Sa totoo lang, medyo natatakot pa rin siya. Ngayong pinaalalahanan si Wang Yingqiu ng ganito, hindi na makapag-away ang dalawang babae. Kung pinagsama-sama, si Zhou Xining ay bumuo ng isang maliit na bilog kasama sina Su Mochen at Yu Xiangrong sa Jingzhou. Kung ganito sila ay tiyak na ituturing silang maliit at mambubuli, lalo pa ang mabuli. Kung magkagulo na naman silang dalawa, hindi ba siya mas mabubuli? Kaya sa huli, napagkasunduan nilang dalawa na itinuring pa rin ni Mu Qing at Wang Yingqiu si Zhou Ziqiong bilang kanilang ika-6 na kapatid. Pagdating nila sa Jingzhou, mayroon din siyang pagkakakilanlan ng anak ng pamilya Jing, kaya maaari niyang panindigan ang mga ito kapag may nangyari. Dahil dito, formal na itinatag ang Roshaw Alliance. Ang pinuno ng alyansa ay natural na walang iba kundi si Sixth Sister Zhou Ziqiong. Kasama sa mga miyembro ng alyansa sina Mu Qing at ang master at apprentice ni Wang Yingqiu. Para kay Zhang Xiaoyu, hindi siya miyembro ng staff. Nang marinig ito, ngumiti si Jingzi at sinabing, Xiaoyu, kung tutuusin, ikaw at ang pangalawang kapatid na babae ay nasa iisang gang. Ngunit ngayon ay napakalapit mo na sa ika-6 na kapatid na babae at sa iba pa. Saang gang kakabilang? Huwag mong sabihin kabilang ka sa magkabilang panig. Kahit na maniwala ka, ang pangalawang kapatid na babae at ang ika-6 na kapatid na babae ay tiyak na hindi maniniwala. Sa oras na iyon, hindi ka nila gugustuhin makakita ng kakaiba at hindi ka pa rin mag-iisip. Napag-isipan na ni Xiaoyu, Sir, huwag kang mag-alala. Jingzi. Ako. Natahimik sandali, mas mabuting pag-isipan mo ito. Natatakot ako na ang sixth sister at ang second sister ay magsisimulang mag-away sa isa't isa kapag nagkita sila. Tatanungin kita pagkatapos, at gusto kong makita kung ano ang sasabihin mo. Anyway, babalik sa Jingzhou ang sixth sister, hindi na ako babalik. Pupunta ako sa South kasama ang asawa ko, kaya hindi ako pupunta roon kapag nag-away ang pangalawang kapatid na babae at ang pang-anim na kapatid, kaya wala akong dapat ipag-alala. Nanliit ang mga mata ni Zhang Xiaoyu sa crescent moons, at maghintay hanggang sa pagbalik ko. Noong nasa Jingzhou ako, hindi lang ako nakikisama sa pangalawang kapatid na babae at pang-anim na kapatid na babae, maaari ko ring maging maayos ang pangatlong kapatid na babae at ang ika-4 na kapatid na babae. Pagkatapos umalis sa Roshaw, ang susunod na hintuan ay Kunlun County. Pagkatapos ng Kunlun County, mayroong Jiangling. Nandoon ang pang-4 na kapatid na si Pei Yangxi at ang pangatlong kapatid na si Qingqiu. Kung wala na, maaari talagang makipagkaibigan sa kanila si Zhang Xiaoyu. Tila napagpasyahan ni Zhang Xiaoyu na maging itong wall grass, at isa rin itong puno na babagsak saan man umihip ang hangin. Ang damo sa dingding. Xiaoyu,
Ang totoong tao ay hindi nagpapakita ng kanyang mukha, ito ay kamangha-manghang. Hehe. Nakangiting sinabi ni Zhang Xiaoyu, aking asawa, hindi mo ba naiisip na kapag nag-away ang magkapatid sa hinaharap, may isang taong tulad ko na napakabuti sa lahat? Hindi ba maganda na tulungan ka sa gitna? Natigilan si Jingzi at agad na tumango. Xiaoyu, optimistic ako sayo. Palakas ng palakas ang boses ni na Jingzi at Zhang Xiaoyu, at sa wakas ay nakuha ang atensyon ng dalawang babae sa sulok. Kailan ka pa bumalik? Hinawi ni Zhou Ziqiong ang kanyang mahabang buhok at sinabing. Wala akong alam na sasabihin nang bumalik ako. Itinakip ni Mu Qingren ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Nakikita mo kung gaano kayo magkasundo, bakit mo sila aabalahin? Jingzi. Tinutukso. Sila, pero kakaiba talaga ang pagkakaibigan ninyong mga babae. Hindi kayo magkasundo sa isa't isa noong umaga, pero sa loob ng isang araw, naging close kayo bilang magkapatid. Sinabi ito ni Jingzi, at mukhang nahihiya ang dalawang babae. Pagkatapos, naglakad si Zhou Ziqiong, marahang hinawakan ang kaliwang braso ni Jingzi. Sino bang nagsabing hindi tayo magkatugma? Ang saya-saya lang natin kaninang umaga. Lumapit din si Mu Qingren sa gilid ni Jingzi, at isang pares ng malalakas na martial arts na kamay ang umakyat sa kanang braso ni Jingzi. Ano ang ibig sabihin ng pagiging malapit bilang magkapatid? Magkapatid tayo. Oo, magkapatid tayo. Nakatutuwang makita ang dalawang babae na nagbabahagi ng parehong galit at nakaharap sa labas ng mundo. Nanginginig sa alon ang katawan ni Jingzi, at umiyak ang buong katawan niya. Ang tunog ng kasiyahan. Natapos ang kasiyahan ni Jingzi nang bumagsak ang mga kamay ni na Zhou Ziqiong at Mu Qingren. Naglaan ng oras si Jingzi para magtanong, bakit hindi mo nakita ang may-ari ng hardin na darating ngayong gabi? Kamakailan, magkasamang lumitaw sina Mu Qingren at Wang Yingqiu. Ang tanging exception na nakita ko ay si Mu Qingren mismo ngayong gabi. Hindi ka ba aalis? Kapag umalis ka, dapat tayong pumunta sa Jingzhou. Si Yingqiu ang laging namamahala sa Wakshan. Pagbalik namin sa Jingzhou, siya pa rin ang mamamahala sa Wakshan, kaya sinamantala niya na gusto kong maghanda ng mga bagay bago umalis, kaya hindi ako sumama. Akala ko okay lang na pumunta ako sa Jingzhou, pero nung na-realize ko na pumunta ako doon. Busy. Narinig ito ni Jingzi at nakangiting sinabi, napaka-busy. Kailangang pumunta dito ang Pavilion Master, mukhang mas kaakit-akit ako. Ba? Dumura si Mu Qingren, pumunta ako dito dahil gusto kong magsabi ng ilang salita kay Sixth Sister, ano ang kinalaman nito sa iyo? Napakapagpanggap mo. Kapag sinabi mong ayaw mo, gusto mo talaga. Mga babae, sobrang duplicit. Si Jingzi ay tumawa ng nakakatuwang, dahilan para mapatingin sa kanya ang tatlong babae. Pagkatapos ay sinabi ni Mu Qingkai, talagang hinihintay kita dito. Gusto kitang tanungin kung kailan ka nagpasya na umalis. Dahil sa sandaling malutas ang usapin sa Joji Clothing Factory, maaaring ideklarang tapos na ang biyahe ni Jingzi sa Roshao. Nahulaan din nila na oras na para umalis si Jingzi, ngunit hindi nila alam ang tiyak na oras, kaya pumunta sila para magtanong para makapaghanda sila ng sarili nilang itinerary. Saglit na nag-isip si Jingzi at pagkatapos ay nagsabi, wala akong pinaghandaan ngayon. Natatakot akong hindi ako makakapasok bukas. O sa umaga pagkatapos ng bukas. Ang paghihiwalay ay palaging malungkot, kaya pagkatapos niyang magsalita, walang iba maliban kay Zhang Xiaoyu na gustong magpatuloy na sundan siya sa timog. Bilang karagdagan, parehong sina Zhou Ziqiong at Mu Qingren ay halatang nasa mahinang mood. Tumayo si Zhou Ziqiong mula sa upuan, hinawakan ang kamay ni Zhang Xiaoyu at ngumiti kay Mu Qingren, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Kabanata 1034 ang Sixth Sister ay napakamangha. Sumunod, narinig kong sinabi ni Zhou Ziqiong, okay, gum-abi na. Hindi na ako babalik ngayon. Magiging kapareho ng kagabi ang ipon. Bilang biro para kutsain ang sarili, nagpatuloy si Zhou Ziqiong, nagkataon na marami akong sasabihin kay Xiaoyu. Babalik si Zier sa Waxian Pavilion kasama si Qingren. Si Jingzi ay tahimik, iniisip na ang Roshao Alliance na ito ay mayroon pa rin, at least mayroon na. Gayunpaman, tumanggi si Mu Qingren. 6 na kapatid na babae, hindi mo maaaring agawin sa akin si Xiaoyu. Sa sinabi nito, kinuha niya ang braso ni Zhang Xiaoyu at hinayla siya pabalik mula kay Zhou Ziqiong. Natigilan sandali si Zhou Ziqiong, iba ito sa napag-usapan nila. Dahil alam nilang tiyak na aalis si Jingzi, at kapag mas maaga siyang umalis, mas maaga siyang babalik. Noong nag-uusap sina Zhou Ziqiong at Mu Qingren ngayon, nahulaan nilang dalawa na bukas ay aalis si Jingzi. Bagamat gusto nilang lahat na maghiwalay, nagpasya pa rin si Zhou Ziqiong na ibigay si Jingzi kina Mu Qing at Wang Yingqiu. Tutal, kasal na sila ni Jingzi. Sa bisperas ng kanilang paghihiwalay, malamang na maraming dapat kausapin sina Mu Qing at Wang Yingqiu kay Jingzi. Sabihin mo, kahit saang bibig galing. Ang isang gabi ng hapunan sa Tagsibol ay nagkakahalaga ng 1,000 piraso ng ginto, at ang gabi bago ang paghihiwalay ay mas mabuti kaysa sa isang kasal.
Hindi manghihingi ng gulo si Zhou Ziqiong, kaya pinili niyang iwan si Zhang Xiaoyu at hayaang mag-party sina Jingzi, Mu Qinren at ang kanilang master at apprentice. Para naman kay Zhang Xiaoyu, palagi niyang susundan si Jingzi, kasama ang gabing ito. Sinong mag-aakala na biglang nagbago ang isip ni Mu Qinren kahit nasabi na niya ang lahat? Aking Panginoon, ano ang nangyayari? Bakit hindi mo tuparin ang iyong mga salita? Wala ka bang sasabihin sa kanya? Tanong ni Zhou Ziqiong. Kaya narinig kong tumawa si Mu Qinren at sinabing, oo, napakaraming bagay na sasabihin, hindi ko na matatapos ang mga ito sa ilang sandali. Gayunpaman, huli na ang lahat ngayon, gusto kong pag-usapan ito bukas ng gabi. Sa oras na iyon, walang makakausap sa amin master at disipulo grab ito. Ngayong gabi, babawiin ko muna si Xiaoyu, dahil may sasabihin din ako kay Xiaoyu. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan niya si Zhang Xiaoyu palabas nang hindi naghihintay ng reaksyon ng iba. Hindi tumanggi si Zhang Xiaoyu, dahil narinig niya ito. Matapos maunawaan ang ibig sabihin ni Mu Qinren, malamang nahulaan niya kung ano ang mangyayari. Bago lumabas, nakangiting sinabi niya, ika-6 na kapatid na babae at asawa, huwag mag-alala. Walang tao sa itaas ng Wenxiangju ngayon. Gaano man kayo kalakas gumawa, huwag matakot. Gaya ng sinabi niya, isinara ng dalawang babae ang pinto at umalis, naiwan lamang sina Jingzi at Zhou Ziqiong, na namumula, na nakatingin sa isa't isa. Noon lang napagtanto ni Zhou Ziqiong na noong nakipag-usap siya kay Mu Qinren noon, naisip niyang aalis si Jingzi bukas at ang huling gabing ito ay natural na ibibigay kay Mu Qinren. Ngayong aalis na si Jingzi makalipas ang isang araw, gusto pa rin ni Mu Qinren ang huling gabi, kaya ang huling gabi ay ibibigay sa kanya. Tuwang-tuwa pa rin si Zhou Ziqiong, ngunit hindi rin siya mapalagay, dahil pagkatapos makumpirma ang relasyon, hindi niya alam kung paano mapag-isa si Jingzi, lalo na sa gabi, sa kama. Sa susunod na sandali, direktang binuhat ni Jingzi si Zhou Ziqiong sa baywang at umakyat sa itaas. Umakyat ka na. Direkta siyang dinala ni Jingzi sa wing room sa ikatlong palapag. Ang ulo ni Zhou Ziqiong ay nakapatong sa dibdib ni Jingzi, ang mga kamay nito ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg, hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. 6 na kapatid na babae. Oo. Magiliw na sumang-ayon si Zhou Ziqiong, ngunit kinurot na ni Jingzi ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang mukha. Ano, sixth sister, nahihiya ka pa ba? Nakatingin sa hindi siguradong mga mata ni Zhou Ziqiong, nakangiting sabi ni Jingzi. Hindi. Dahil hindi, matulog na tayo. Ang nerbiyos ni Zhou Ziqiong ay natense na, at napasigaw siya nang marinig ang ganoong pangungusap. Zir, hindi. Kaagad na ikanaway ni Zhou Ziqiong ang kanyang kamay at tumanggi. Bakit hindi magawa, sixth sister? Hindi ito magagawa. Ikaw na ang babae ko. Bakit, nagsisi na si sixth sister? Ako, hindi ko pinagsisihan. Pero, well, hindi pa rin ako pwedeng makipagtalik, dahil ako. Menstruation. Ay patuloy pa rin. Ang pagkakasunod-sunod ng salita ni Zhou Ziqiong ay medyo magulo, at nagsimula siyang magsalita ng paulit-ulit. Nakakatawa si Jingzi matapos itong marinig, ika-6 na kapatid, ano ang kinalaman sa pagtulog kung ikaw ay may regla o hindi? Posible bang hindi ka natutulog kapag ikaw ay may regla? At saka, kapag hindi kita babae, hindi ba tayo matutulog? Bakit hindi ngayon? Si Zhou Ziqiong ay talagang hinaga ni Jingzi sa kama ilang gabi na ang nakalipas, ngunit ito ay para lamang sa pagtulog. Iba ito, wala kang ginawang masama noong gabing iyon. Paano ako mamimiss ng sixth sister? Tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib at nangako, I'm a gentleman. Natutulog lang ako kasama ang sarili kong babae sa aking mga bisig. Paano ako makakagawa ng masama? Talaga. Hindi naniwala si Zhou Ziqiong. Siyempre totoo. Hinawakan ni Jingzi ang kamay ni Zhou Ziqiong, sixth sister, you have decided to be my woman, ano pa ba ang dapat mong katakutin? At sa pagkakataong ito, aalis ako sa Rashao, pupunta ka rin sa Jingzhou. See you next time. Hindi ko alam kung saan. Anong oras na? Marami akong gustong sabihin kay sixth sister. Paano ako magkakaroon ng oras para gumawa ng masama? Pagkatapos magsalita, muli siyang nagtanong, wala bang sasabihin sa akin ang sixth sister? Mabilis na umiling si Zhou Ziqiong at sinabing, oo, syempre. Kung gayon ano pang hinihintay mo? Matulog ka na. Kaya't muling binuhat ni Jingzi si Zhou Ziqiong at lumapit sa tabi ng kama. Iniisip ko kung naplano na ito ni Zhang Xiaoyu ng maaga, ngunit ang kama sa pakpak na ito ay halatang maingat na inihanda. May mga pink na kurtina na nakasabit sa itaas ng gilid ng kama, at ang mga kumot at kubrekama sa kama ay maligaya na maliwanag na pula. Ang texture ay malasutla at malambot, at ito ay napaka-komportable sa pagpindot. Ang ganitong sitwasyon ay kadalasang nangyayari lamang sa silid ng kasal ng bagong kasal kung saan may mga bulaklak at kandila. Malinaw na ginawa ni Zhang Xiaoyu ang pag-aayos na ito dahil gusto niyang si Jingzi ang nobyo ngayong gabi. Sayang naman ang magandang intensyon niya. Bagamat napahiya si Zhou Ziqiong, may paraan pa rin si Jingzi. Sa ilang salita ng pagmamahal, ginawa niya itong nobyo ngayong gabi.
Ngunit hindi ito pinapayagan ng kanyang katawan. Ang bawat tao ay nangangarap na makakita ng pulang-pula sa unang pagkakataon, ngunit ang pula na ito ay tiyak na hindi pula ng regla. Pagkatapos ay marahang inilagay ni Jingzi si Zhu Zikyong, at naramdaman ang lambot at kinis ng telang seda gamit ang kanyang mga kamay. Hindi banggitin kung gaano ito komportable. Naramdaman din ito ni Zhu Zikyong nang humiga siya. Nakapikit siya nang buhatin siya ni Jingzi, ngunit ngayon ay binuksan niya ang kanyang mga mata at nakangiting nagtanong, "Zir, komportable ba ang tela na ito?" Napaka-komportable. Ang telang ito ay ang Wanwo Jade Brocade mula sa aming Zhu Family Cloth Shop. Nang hilingin sa akin ito ni Xiaoyu ngayon, hindi ko alam na ginagamit niya ito para kumalat sa kama. Nakangiting sabi ni Zhu Zikyong. Ito ba ang Wanwo Jade Brocade na nilikha ng Sixth Sister? Well, ano ang pakiramdam mo? Ang mga mata ni Zhu Zikyong ay ngumiti na parang crescent moon at tumango. Well, ito ay komportable. Sixth Sister ay napakaganda. Patawang sabi ni Jingzi. Kabanata 1035 Ano ang ginagawa mo sa pagtanggal ng iyong pantalon? Ang dahilan kung bakit sinasabing perfunctory si Jingzi ay dahil nang tanungin siya ni Zhu Zikyong kung ano ang naramdaman niya sa makulay na jade brocade, hindi man lang niya ito hinawakan at sinabi na lang na maganda ito. Ito ay talagang perfunctory. Kumunot ang ilong ni Zhu Zikyong, pagkatapos ay kinurot ang kanyang baywang gamit ang dalawang kamay, gusto siyang pag-alitan, ngunit ang eksenang nangyari ngayon ay nagpabuka ng bibig niya, at wala siyang masabi. Pagkaraan ng ilang sandali, si Zhu Zikyong ay bumalik sa kanyang katinuan at medyo walang imak, "Zir, para saan mo hinuhubad ang iyong damit? Siyempre kailangan mong maghubad ng damit para matulog." Tinapos ni Jingzi na haburin ang kanyang kamiseta at hindi tumigil. "Zir, anong ginagawa mo sa pantalon mo? 6 na ate, di ba sabi ko matulog ka na? Saan matutulog na nakapantalon?" Sa oras na ito, si Jingzi ay nakahubad lamang isang pares ng malaswang pantalon. Kahit na siya ay nagpasya na maging babae ni Jingzi at ang pinakapribadong bahagi ng kanyang katawan ay nakita na ni Jingzi, hindi pa rin ito matanggap ni Zhu Zikyong at mabilis na tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga mata. Matapos itong takpan ay palihim niyang inilantad ang isang maliit na biyak. "Hindi ko ginawa iyon para tignan siya ng palihim, kundi para bantayan siya at pigilan siya sa kung ano paman." Bueno, sa pag-iisip tungkol dito, mas komportable si Zhu Zikyong. Wow, napakaganda ng mga linya at figure na ito. Iniisip si Jingzi na kasing payat ng tadyang noong bata pa siya, at pagkatapos ay tinitingnan ang kanyang mga pagbabago ngayon, nakaramdam ako ng emosyon. Ngunit nang tingnan niya ito, napagtanto ni Zhu Zikyong na may mali. Sa oras na ito, biglang nagbago ang estilo ng pagpipinta. Nang maabot ng kamay ni Jingzi ang kanyang pantalon, hindi na kinaya ni Zhu Zikyong. Imbes na takpan ng mga kamay niya ang mga mata ay mabilis niya itong inabot at hinawakan. "Alam kong gusto mong matulog pero hindi mo na kailangang haburin ang iyong salawal para makatulog. Ano, Sixth Sister, nakakita ka na ba ng ibang tao na natutulog?" Naiwang tulala si Zhu Zikyong sa isang tanong. Namumula at nag-aalangan, "Sino ang nagsabing nakakita ako ng ibang tao na natutulog? Ako lang. Kailangan mo bang panoorin ito? Sino ang marunong magtanggal ng kanilang damit na panloob habang natutulog? Ako." Tinapik ni Jingzi ang sarili. "Ikaw bakit hindi ko hinubad ang mga ito noong natutulog ako? Sinabi din sa akin ng pang-anim na kapatid na babae, noong bata pa ako. Ano ang alam ko noong bata ako? Paano ko nalaman na komportable akong maghubad ng damit na panloob para matulog?" Hindi nakaimik si Zhu Zikyong, ngunit pilit pa ring sinabi niya, hindi mo ito maaalis." "Bakit? Hindi ko ito matatanggal kung sasabihin kong hindi ito maaaring tanggalin." Tumingin si Jingzi kay Zhu Zikyong, at tumingin si Zhu Zikyong kay Jingzi, at nagkatitigan silang dalawa na may malalaking mata at maliliit na mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay wala nang pagpipilian si Jingzi kundi ang magkompromiso at itaas ang kanyang mga kamay para sumuko. "Okay, hindi ko ito tatanggalin kung hindi mo ito tatanggalin. Masyadong malamig, matulog ka na." Si Jingzi, na nakasuot lamang ng malaswang pantalon, ay nadulas sa kama at humiga sa kama, at pagkatapos ay inikot ang kanyang ulo. Nakahiga sa kama, isinubsob ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at itinaas ang isang sulok ng kubrekama gamit ang isa, sinabi niya ng hindi malinaw, "6 na kapatid na babae, akyat ka." Nakatayo doon si Zhu Zikyong, hindi natinag. 6 na ate, ayaw mong tumayo dito buong gabi, di ba? Kung siya ay natutulog sa kanyang damit tulad ng mga nakaraang gabi, kahit na ang mga kamay ni Jingzi ay hindi tapat, matatanggap ito ni Zhu Zikyong, sino ang hahayaan sa kanya na tanggap mo na ba ang katotohanan ng pagiging babae ni Jingzi sa iyong puso? Ngunit hinubad niya ang kanyang damit ng napakalinis. Si Zhu Zikyong ay nasa isang dilema. Nang si Zhu Zikyong ay malalim ang iniisip, si Jingzi, na hindi na makapaghintay pa, ay tumalon mula sa kama, binuhat si Zhu Zikyong sa baywang, at dinala siya sa kama, dahilan upang mapaiyak si Zhu Zikyong. Ngunit huli na ang lahat para sumigaw siya, dahil sa sumunod na sandali, niyakap na siya ni Jingzi sa kama. "Sixth Sister, tama ba ako? Hindi pa ba mainit at komportable sa ilalim ng kubrekama?
Kinurot ni Jo Zikyong ang kanyang mga labi at walang sinabi. Pero sa totoo lang, medyo malamig pa rin sa gabi, lalo na noong may regla si Jo Zikyong. Kahit naka-cotton coat siya, napakalamig sa labas. Nang mahiga na siya sa kama, isang alon ng init ang tumama sa kanya, at mas uminit ang pakiramdam niya. Pero kahit mainit ang ulo niya, hindi siya kumibo, na nagparamdam sa kanya na parang nagtagumpay ang kanyang balak. Gayunpaman, ang kanyang nakaka-relax na mga kilay ay nagbigay pa rin sa kanya. Ngumiti si Jingzi at sinabing, "Pang-anim na kapatid, mukhang tama ako." Kinagat ni Jo Zikyong ang kanyang mga labi at patuloy na hindi nagsasalita. Walang pakialam si Jingzi, dahil sa sumunod na sandali, ang kanyang mga kamay ay umabot sa kama at bumaba. Ilang sandali pa ay nanginginig ang katawan niya. Bagamat hindi niya ginalaw si Jo Zikyong, ginulat pa rin niya ito at pumulupot ito at patuloy na umaatres. Gumalaw. Anong ginagawa mo? Ako. Ang katawan ni Jingzi ay naka-arko na sa ilalim ng kubrekama, at pagkatapos ay nagunat. Matapos makumplito ang hanay ng mga aksyon na ito, sinabi niya, "Syempre hinuhubad ko ang aking pantalon." Sinabi ko ngayon sa Sixth Sister na sanay na akong matulog ng hubot-hubad, at ang pagsusuot ng damit na panloob ay hindi komportable. Habang nagsasalita siya, inabot ni Jingzi ang isang kamay mula sa kama, at may isang piraso ng underwear sa kanyang kamay, na inihagis niya sa dulo ng kama. Natulala si Jo Zikyong sa mga sexing pakulo ni Jingzi. Bagamat ang ulo lang niya ang nakikita niya sa labas ng kama, napuno naman ng hubad niyang anyo sa ilalim ng kama ang kanyang isip. Ngunit hindi tulad ng imahe ng pagsusuot ng malaswang pantalon, sa isip ni Jo Zikyong, si Jingzi ay nakahubad na ngayon. Gayunpaman, sa ilang mahahalagang bahagi, pinagdugtong ni Jo Zikyong ang mga eksena sa kanyang alaala kay Jingzi noong siya ay bata pa. Gayunpaman, noong bata pa siya, si Jingzi, ang lugar na iyon ay maliit at hubad, at hindi nito kayang pantayan ang matangkad at makapangyarihang imahe ni Jingzi ngayon. Sa oras na ito, medyo curious si Jo Zikyong. Si Jingzi ay lumaki mula sa isang payat na bata hanggang sa kung ano siya ngayon. Ano ba dapat ang hitsura niya para mapantayan ang ganoong kalakas na katawan? Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito sa kanyang isipan, namula si Jo Zikyong sa kahihiyan at nakaramdam ng kaunting init. Sinulyapan niya si Jingzi, nakaramdam ng kaunting guilty at pagkatapos ay inaliw ang sarili, "Ako ang gustong maging babae niya. Anong nangyayari? Anong ginagawa mo?" Inaaliw ni Jo Zikyong ang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na hindi tapat ang mga kamay ni Jingzi. Matapos haburin ang kanyang underwear, inabot niya ito at hinayla ang pangitaas niya. Nagulat si Jo Zikyong at agad na niyakap ang kanyang damit at ibinalik ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang kama ay hindi masyadong malawak sa simula, kaya lumipat siya sa gilid at hindi na makagalaw. Binawi ni Jingzi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Ika-anim na kapatid na babae, huwag kang matakot, anong masamang bagay ang magagawa ko?" Ang mga mata ni Jo Zikyong ay pabalik-balik na sumulyap kay Jingzi ng 2 beses, at nagpout siya at sinabing, "Napakaraming masamang bagay ang magagawa mo. Paano ko nalaman na may gagawin kang masama?" Hinawakan ni Jingzi ang kanyang ilong, nakaramdam ng kaunting kawalan. "Walang ibang makakagawa nito. Sixth Sister, masyado kang nag-iisip. Tinutulungan lang kitang tanggalin ang sando mo. Sino ang nangangailangan ng tulong mo? At saka, sinong nagsabing tanggalin mo ang iyong sando?" Pinandilatan siya ni Jo Zikyong at hinayla ang lahat ng damit sa katawan niya. Maya-maya, hindi kontento niyang sabi. Chapter 1036, Humiga ng mabilis. Matapos marinig ito, hindi sumang-ayon si Jingzi. 6 na ate, natural lang sa mga nakababatang kapatid na tumulong sa mga nakatatandang kapatid na babae. At saka, hindi komportable ang matulog na may damit. Katulad ko, komportable na hindi magsuot ng kahit anong damit. Ikaw. Nabulunan sandali si Jo Zikyong, at pagkatapos ay sinakal siya. Said, "How can you compare me with you? Walang hiya ka. Tsaka mahilig kang maghubad ng damit para matulog, pero ayoko. Gusto ko lang matulog na nakasuot ng damit, okay lang." Siyempre hindi. Umupo si Jingzi, at ang kanyang malapad at malakas na dibdib ay agad na tumambad sa hangin. Tumingin si Jo Zikyong, namula ang kanyang mukha, at bumilis ang kanyang paghinga. Comfortable si Sixth Sister matulog ng may damit. Iyon ay dahil hindi mo pa nasusubukang haburin ang iyong damit para matulog. Kailangan mo lang subukan ito, at siguradong mai-inlove ka sa ganitong pakiramdam. Bilang nakababatang kapatid ni Sixth Sister, ang lalaki ng Sixth Sister, at pati na rin ang taong pinakamamahal ni Sixth Sister, syempre obligasyon kung maranasan ang komportableng pakiramdam na ito kay Sixth. Nakikinig sa seryosong kalokohan ni Jingzi, medyo natahimik si Jo Zikyong. Hindi katakataka na marami siyang mahanap na babae dahil lang doon. Sinong babae ang makakalaban sa nakakalito niyang pananalita? Halatang gusto na niyang maghubad ng damit para magdulot ng kalokohan, pero nasabi pa rin niya ito sa sobrang taas ng boses. Kung siya ay isang mas simpleng babae, siya ay namove sa punto ng pagtanggal ng kanyang damit. Dahil si Jo Zikyong ay nakahiga at si Jingzi ay nakaupo, ang mga kubrekama sa kanilang mga katawan ay itinaas, na lumikha ng isang puwang sa gitna. Magsasalita na sana si Jo Zikyong, ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo,
nasulyapan niya ang ilang eksena sa gap at agad siyang natigilan. 6 na kapatid na babae. Sigaw ni Jingzi nang makitang tulala si Zhou Ziqiong. Bumalik sa katinuan si Zhou Ziqiong at mabilis na lumingon sa gilid. Namumula ang leeg niya na nakalabas sa hangin. Sobrang lamig, at wala ka pang suot na damit, bakit hindi ka humiga sa kama at humiga ng mabilis? Masama kung sipon ka. Hindi nasisiyahang bamulong si Zhou Ziqiong. Nag-isip sandali si Jingzi, ngunit hindi nakahiga. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, gusto ng sixth sister na humiga ako, pagkatapos ay dapat mong ipangako sa akin na tatanggalin ko ang aking pangitaas, kung hindi, hindi ako hihiga. Tumigil si Zhou Ziqiong. Hindi siya nakaimik, ngunit nang maisip niya ang malabong bagay na ngayon lang niya nakita na nagpa-blush pa rin sa kanya, tila nawalan ng function sa pag-iisip ang utak niya. Oo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at gumawa ng mahinang tunog sa kanyang ilong, na itinuturing na isang kasunduan. Natuwa si Jingzi nang marinig iyon. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan, ang lahat ng magagandang labanan ay nagsisimula sa pagtanggal ng unang piraso ng damit. Kung aalisin mo ang una, malalayo ba ang pangalawa? Pagkatapos haburin ang pangalawang piraso, ano pa rin ang gagawin mo sa ikatlong piraso? Ang ikatlong piraso ay tinanggal, at ang natitira. Sino ang walang masyadong maisuot? Habang iniisip ito ni Jingzi, lalo siyang nasa sabik, at iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ito. Anong ginagawa mo? Tumalikod si Zhou Ziqiong at itinapon ang kanyang braso, hindi nasisiyahan. Hindi ba pumayag si sixth sister na haburin ang damit ko? Pumayag ako, ngunit hindi ko sinabi sa iyo na alisin mo ang mga ito. Mayroon akong mga kamay at paa, kaya hindi kita kailangan. Hoy, hindi ako magaling maghubad ng damit. Mabilis lang naman ako. Medyo. Nakangiting sabi ni Jingzi. Sanay. Inikot ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga mata sa kanya, oo, marami kang babae, kailangan mong haburin ang mga damit ng hindi mabilang na mga babae sa isang gabi, kaya dapat ay napakahusay mo. Natigilan si Jingzi at hindi nang ahas na magsalita. Higa ka dali. Matapos mahiga si Jingzi, nagtago si Zhou Ziqiong sa ilalim ng kubrekama at kinapa ang kanyang katawan. Maya-maya, hinubad ang pangitaas niya at inilagay sa gilid ng kama. Kontento ka na ba dito? Si Zhou Ziqiong ay pumulupot sa kama, nakasandaw sa gilid ng kama, na may maliit na ulo lamang na nakalabas at sinabi sa labas. Siyempre. Tinitigan ni Jingzi ang kumikislap at magagandang mata ni Zhou Ziqiong, huminga ng malalim at sinabing, hindi nasisiyahan. Bakit? Sixth sister is knowingly. Dahil comfortable na haburin ang damit mo para matulog, natural na haburin mo lahat. Hinubad lang ng pang-anim na kapatid ang pangitaas, ano ang pinagkaiba nito sa hindi hinuhubad? Sabi ni Jingzi na may katwiran. Oh, sa paningin mo, ang paghuhubad ng sando ay kapareho ng hindi paghuhubad. Oo. Tumango si Jingzi. Tapos isusuot ko lang. Habang sinasabi niya iyon, iniunat ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga braso mula sa kubrekama, naghahanda na ilagay ang tuktok sa gilid ng kama, dahil nakasuot lamang siya ng belly band sa kanyang itaas na katawan at ang kanyang katawan ay nakatago sa ilalim ng kubrekama. Siyempre, hindi pinalad si Jingzi na makita ito, ngunit ang braso na kasing kinis ng berdeng sibuyas at kasing puti ng suot na nakaunat mula sa kama ay nagpa-excite pa rin kay Jingzi, at agad niyang inabot ang kamay nito upang hawakan ang kamay nito. Kahit na ilang beses ko nang hinawakan ang kamay ni Zhou Ziqiong, dahil sa visual at psychological effects, mas komportable ako sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang taong sangkot, si Zhou Ziqiong, ay walang napansin. Matapos hawakan ni Jingzi, nagpout siya at sinabing, sabi mo, walang pinagkaiba ang maghubad ng sando at hindi maghuhubad, kaya isusuot ko lang, bakit mo ako pinipigilan? Napaisip si Jingzi sa sarili. Kinailangan mo ng maraming pagsisikap para tanggalin ang isang piraso ng damit. Paano kanya hinayaang ilagay ito muli? Siyempre, hindi niya iyon sasabihin, ngunit seryosong sinabi, Sixth sister, bakit sa palagay mo hiniling ko sa iyo na haburin ang iyong mga damit? Para lang ba sa kapakanan ng pagtanggal ng iyong damit? O ito ay upang masiyahan ang aking sarili? Hindi ba? Siyempre hindi. Matuwid na sinabi ni Jingzi, gusto kong maranasan ng ika-6 na kapatid na babae ang komportableng karanasan sa pagtulog gaya ko. So, tapos ano? Tinitigan niya si Jingzi gamit ang kanyang maaliwalas na mga mata, halos mawalan siya ng lakas, at agad na nagsabi, kung gayon, syempre, haburin mo ang iyong mga damit tulad ko. Haburin mo ang iyong pangitaas, at pagkatapos ay haburin mo rin ang iyong pantalon, para komportable ka. Kailangan mong maghubad ng higit pa sa iyong pantalon, tama. Patuloy na tinitigan ni Zhou Ziqiong si Jingzi na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Hehe. Tumawa ng 2 beses si Jingzi sa yugtong ito. Kailangan ko lang munang maghubad ng pantalon. Siyempre, mas mabuti para sa sixth sister na maging katulad ko at hindi magsuot ng kahit ano, para ma-enjoy mo ang ultimate sleeping experience. Maghintay ka hanggang sa haburin ko lahat ng damit ko. Haburin mo, sa tingin ko ang nag-e-enjoy sa ultimate experience ay hindi ako, kundi ikaw, di ba? Napakatalino ni Zhou Ziqiong, kaya pakiramdam ni Jingzi ay hindi niya ito magagamit.
Pagdating sa pagtrato sa kanyang mga babae, si Jingzi ay palaging sumusunod sa pamamaraan ng hindi pakikipagtalik sa loob ng 3 araw, at pagsasabi sa kanya ng may damdamin at pagpapakilos sa kanya ng may katwiran. Sa lohikal na pagsasalita, ang pamamaraang ito ay para sa mga taong ito ay ginagamit ng mga kababaihan na tunay na naging sariling babae at naiinggit sa ibang mga babae sa parehong oras. Gayunpaman, si Jo Zikyung ay masyadong matalino, kaya nagpa siya si Jingzi na talunin siya ng maaga. Kaya't sinabi niya sa mahinang boses, ika-6 na kapatid na babae, ang iyong kasalukuyang saloobin ay medyo nadidismaya ako. Oo nga, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Jo Zikyung ay natigilan saglit, at pagkatapos ay may bakas ng takot at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Nang makita ito ni Jingzi, lihim siyang natuwa, ngunit nanatiling malungkot ang kanyang mukha. Chapter 1037 Hubad talaga ako. Sa mata ng Sixth Sister, ako ba ay napakasamang tao at hindi karapat-dapat na pagkatiwalaan? Hindi ako. Mabilis na tumanggi si Jo Zikyung. Hindi. Sinadya ni Jingzi na magmukhang malungkot, at pagkatapos ay ngumisi, hindi ko nababanggitan ito ng maraming beses. Katulad ngayon, hindi pa rin ba ako pinagdududahan ni Sixth Sister at hindi naniniwala sa akin? Ako. Makinig ka muna sa akin. Sa oras na ito, hindi hahayaan ni Jingzi na magsalita si Jo Zikyung, baka maging matalino siya at makapagsalita ng isang bagay na makagambala sa kanyang pag-iisip, kaya nagpatuloy siya, kilala ko ang Sixth Sister. Ano ang inaalala mo? Hindi ka lang ba nag-aalala na sinusuyo kita na haburin lahat ng damit mo? Tama ba ako? Hindi mo na kailangang sabihin, tumanggo ka lang at umiling. Nag-isip sandali si Jo Zikyung at masunarang tumanggo. Haha, nahulaan ko na. Malungkot na tingin ang ipinakita ni Jingzi, ika-6 na kapatid, sa tingin mo ba okay lang sa akin? Natutulog ka sa iisang kama kasama ko. Kung talagang may mga ganyang iniisip, gamitin. Napakagulo ba? Kung gusto kitang haburin, sapat na ang isang kamay. Tsaka menstruation ka pa. Ano ang magagawa ko kung huhuberin kita? Hubad. Hindi sa ayaw niyang magsalita, ngunit hindi siya hinayaan ni Jingzi na magsalita at maaari lamang kumurap ang kanyang malalaking inosenteng mata. At saka Sixth Sister, pumayag ka na maging babae ko. Huwag mong sabihing hindi ko pa nahuhubad ang damit mo. Gusto ko man talagang haburin ang damit mo, anong mangyayari? Posible bang hindi ka payagan ni Sixth Sister? Posible ba? Bakit hindi huminto si Sixth Sister sa pagtulog sa akin sa hinaharap? Ang mga tanong ni Jingzi ay naging mas tahasang. Namula si Jo Zikyung, ngunit lihim din niyang iniisip, tama ang sinabi niya, at nagpasya siyang gawin ito. Hindi ba't syempre hindi niya kayang haburin ang babae, huwag siyang tingnan, o kahit hawakan siya? Halimbawa, sina Zhang Xiaoyu at Mu Qinren ay hayagang nakipagtalik sa kanya sa gabi, at itinuring ito bilang tanda ng pagdedota. Ngayon lang niya hiniling na haburin ang damit niya. Hindi ba masyadong bongga ang ugali niya? Ilan? Siya ang lalaking pinakamamahal ko. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi nabawasan ang pagmamahal ko, bagkus ay lumakas at lumakas. Lalo na kapag siya ay nasa panganib, ang kanyang nakamamatay na hitsura ay nagparamdam sa kanya na ligtas siya. Sa sandaling ilabas niya siya sa Flaxfield, nakilala siya ni Jo Zikyung nang walang pag-aalinlangan para kay Jingzi, maaari niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Upang mahalin siya, wala siyang pakialam sa kanyang buhay, ngunit ngayon ay nagmamalasakit siya sa pagtanggal ng kanyang damit. Ito ay talagang katawa-tawa. Ang mga kababaihan ay higit na natatakot sa sariling panghihikayat, at ngayon ay sinimulan na ni Jo Zikyung na hikayatin ang kanyang sarili, at halatang napakamapanghikayat pa rin niya. Tagumpay. Ang mga mata at pagbabago ng ekspresyon ni Jo Zikyung ay nahulog sa mga mata ni Jingzi. Alam niya na ang pangkalahatang kalakaran ay ngayon, at malapit na siyang gumawa ng pangwakas na pagtulak. Kaya't tumingin siya kay Jo Zikyung at seryosong sinabi, "Oy, aalis ako kinabukasan sa Roshow at magpapatuloy sa Timog. Kapag nakita ko si Sixth Sister sa susunod, hindi ko alam kung anong taon o buwan iyon. Ilang taon ko nang hindi nakita si Sixth Sister, bagamat ngayon lang tayo nagkabati. Ilang araw na lang ang lumipas, ngunit hindi ko na matitiis na muli kang humiwalay sa aking puso na parang hindi na kita nakikita." Kutsilyo. Pagkasabi nito, tumalikod si Jingzi at humarap sa dingding. Hindi na tumitingin kay Jo Zikyung, bumantong hininga at sinabing, "Bago ako umalis, gusto kong manatili sa Sixth Sister sa lahat ng oras. Gusto ko ring yakapin si Sixth Sister para matulog at mas maamoy ang amoy ng Sixth Sister. Ang parehong hayaan ni Sixth Sister na alalahanin ang komportableng pakiramdam kapag natutulog kaming magkasama. Sa ganitong paraan, kahit magkahiwalay kami, kitang-kita namin ang amoy ng isa't isa at ang komportableng pakiramdam kapag kami ay magkasama. Ngunit sino ang nakakakilala sa Sixth Sister? Hindi masyadong naniniwala sa akin ang kapatid ko na iniisip pa nga niya na may iba akong motibo sa pagtanggal ng damit ko. Oh, ayan, dahil hindi naniniwala sa akin si Sixth Sister, hindi na kailangang haburin, hindi ko nababanggitin pa. Pagkatapos nito, matulog ka na." Nagkunwari pa ring bumantong hininga si Jingzi, tapos wala talagang sinabi.
Nang makita ni Zhou Ziqiong ang kanyang reaksyon, siya ay naging tulad ng isang taong nahuhumaling na gustong ipahayag ang kanyang sinseridad ngunit sa huli ay hindi naintindihan. Biglang nalungkot ang puso niya at sabay na nagpanik. Zier, mali si Sixth Sister. Hindi ka dapat paniwalaan ng Sixth Sister. Nagmamadaling inabot ni Zhou Ziqiong si Jingzi, ngunit walang buhok sa katawan si Jingzi, kaya diretso niyang hinawakan ang likod nito. Parang electric shock ang pagkakahawak. Hayaan siyang manginig sa lahat. Anong problema ni Sixth Sister? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat hiniling kay Sixth Sister na tanggalin ang kanyang damit na napakarumi. Hindi ito madumi. Inabot ni Zhou Ziqiong mula sa ilalim ng kubrekama at tinakpan ang bibig ni Jingzi upang pigilan itong magsalita. Ngunit sinabing, hindi naintindihan ng Sixth Sister si Zier. Sa katunayan, nag-aatubili akong iwan si Zier. Kung maaalala ko ang komportableng pakiramdam na kasama si Zier kagabi, magugustuhan ko rin ito. Hindi nagsalita si Jingzi, ngunit mataimtim na tumango. Dahil itinaas ni Zhou Ziqiong ang kanyang braso, sinundan niya ang maliit na puwang at nakita niya ang pink na bellyband ni Zhou Ziqiong, at ang kanyang buong katawan ay handa ng kumilos. At hindi siya makatingin ng diretsyo, masyadong halata ang pag-aalalang iyon, kaya sumimangot lang siya ng may seryosong mukha. Kung ganito talaga ang iniisip ni Sixth Sister, iyon ang pinakamaganda, at hindi ito walang kabuluhan. Maganda ang intensyon ko. Pero hindi ito matatanggap ni Sixth Sister, at naiintindihan ko naman. Kung tutuusin, hindi naman lahat ay mahilig matulog ng walang damit bagamat komportable talaga, kaya hindi na kailangan pang haborin ni Sixth Sister ang kanyang damit. Noong nagsasalita si Jingzi, hindi niya nakalimutan na sadyang pigilan si Zhou Ziqiong na haborin ang kanyang damit, ngunit paano makikinig si Zhou Ziqiong sa panghihikayat sa oras na ito? Habang tumatanggi siyang haborin ito, mas pinilit niyang haborin ito. Hindi, tatanggalin ko ito. Seryosong sabi ni Zhou Ziqiong. Sixth Sister, hindi mo na kailangang maghubad ng damit. Gusto ko lang maranasan mo ang ginhawa ng pagtulog ng hubot-hubad. Dahil ayaw ni Sixth Sister, hindi mo na kailangang mag-alala. Huwag kang mag-alala, walang pakialam si Sixth Sister sa nararamdaman ko. Sinadya ito ni Jingzi. Sinabi niya, ngunit nagrereklamo siya tungkol kay Zhou Ziqiong sa kanyang puso. Sinabi mo lang na gusto mong haborin ang iyong damit, ngunit wala kang nakitang aksyon. Kailangan ko pang mag-aksaya ng mga salita. Zier, hubad na hubad ako. Oo naman, pagkatapos marinig na sinabi ito ni Jingzi, hindi na makaupo si Zhou Ziqiong. Pagkatapos sabihin iyon, binawi niya ang kanyang mga braso sa kama, at pagkatapos ay makikita si Jingzi Zhou Ziqiong, na ang kanyang maliit na ulo lamang ang nakalabas, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng kubrekama. Iniisip si Zhou Ziqiong na may suot na pink na bellyband sa oras na ito, habang ang mga berdeng kamay ay naghuhubad pa rin ng kanyang pantalon. Ang ganoong uri ng eksena ay labis na nasasabik sa mga tao kahit na iniisip nila ito, lalo pa itong tingnan. Pagkaraan ng ilang sandali, iniunat ni Zhou Ziqiong ang kanyang braso mula sa kubrekama, at mayroong isang pares ng pantalon sa kanyang kamay. Zier, tingnan mo. Hinubad ko na ang aking pantalon. Kabanata 1038 babae. Mayroong isang panaginip sa likod ng isang kurtina sa isang gabing naliliwanagan ng buwan, at ang lamang ng simoy ng tagsibol ay kumakalat sa 10 milya. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Ziqiong ay isang ordinaryong babae lamang, at ngayong gabi ang kanyang unang gabi. Nang ang unang sinag ng sikat ng araw sa umaga ay dumaloy sa silid sa tabi ng sala-sala ng bintana, binuksan ni Jingzi ang kanyang mga mata. Akala niya ay matagal siyang matutulog, ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang maganda at malambing na mga mata ni Zhou Ziqiong. 6 na ate, bakit ang aga mong nagising? Tumingin si Zhou Ziqiong kay Jingzi at mahinang sinabi, hindi ko alam kung gaano katagal bago kita makikita sa pag-alis ko bukas. Gusto kong makita ka pa. Ito ay walang alinlangan ng kaso. Matapos marinig ang pinakamahusay na mga salita ng pag-ibig, labis na naantig si Jingzi at nagkaroon pa ng ideya na huwag nang pakialaman ng anumang bagay at pumili ng isang paraiso upang mamuhay ng masaya kasama ang kanyang mga babae. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha ni Zhou Ziqiong, Sixth Sister, kapag bumalik ako sa pagkakataong ito at haharapin ang mga gawain ni Prince Jin, hinding-hindi na kita iiwan at hahayaan kang makita ito araw-araw, okay? Ito pero sabi mo, hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin. Well, paano ako magsisinungaling sa Sixth Sister? Napakunot ng noo si Zhou Ziqiong pagkaraang marinig ito, noong bata ka pa, sabi mo ipapayugyug mo sa akin ang isang puno ng mabangong osmanthus kapag lumaki ka, ngunit hindi ko pa ito nakikita. Halika. Ngumisi si Jingzi, ika-6 na kapatid na babae, gusto kong magkalog ng isang puno ng osmanthus para sa iyo ngayon, ngunit hindi ko maalog ang puno ng osmanthus kung masira ko ito. Paft. Taglamig na ngayon, at ang puno ng osmanthus ay natuyo na. Walang iba kundi mga hubad na puno ng kahoy. Saan nagmula ang matamis na mabangong osmanthus? Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Zhou Ziqiong na matawa. Pagkatapos niyang tumawa, tumingin siya kay Jingzi at seryosong nagsabi, Zier, ano ang karaniwang tawag mo sa pangalawang kapatid mo? Tawagin mo na lang ang pangalawang kapatid mo. Tumango si Jingzi.
Oo, ano pa ang itatawag mo sa kanya kung hindi mo siya tatawaging pangalawang kapatid? Hindi sumagot si Joe Zikyong, ngunit patuloy na nagtanong, ikaw. Pagkatapos nito, tinawag mo rin itong ganyan. Ang alin? Sadyang tanong ni Jingzi. Ito. Pulang-pula, mapang-akit at cute ang mukha ni Joe Zikyong. Nagpa siya si Jingzi na asarin siya, at pagkatapos ay sinabi, mahalaga ba ang sinabi ng ika-anim na kapatid na babae? Gustong bawiin ni Joe Zikyong ang kanyang kamay, ngunit masyadong malakas si Jingzi at hindi makagalaw. Sa pagtingin sa masamang ngiti ni Jingzi, paanong hindi maintindihan ni Joe Zikyong na sadyang tinutokso siya? Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumigil sa pagbawi ng kanyang kamay. Aray! Anim na kapatid, anong ginagawa mo? Sinong nagsabi sa'yong gumawa ka ng masama? May ginawa akong masama, at pinaglalaroan mo ako. Sinulyapan siya ni Joe Zikyong, at ngumiti si Jingzi at sinabing, itinuturing bang kalokohan iyon? Paano ko maaalala? Napakahalaga ng Sixth Sister kagabi, bakit ngayon? Huwag mong sabihin. Kaakit-akit ang mukha ni Joe Zikyong kaya mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Jingzi at iniba ang usapan, bukas ang kausap ko, hindi dito. Magkagulo. Pagkatapos mong makipagtalik, tinawag mo rin akong Erji. Bagamat parang awkward ito, alam ni Jingzi ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niya, pagkatapos naming mag-sex, tinawagan ko si Erji Zinner, pero si Erji. Sa takot na marinig, hayaan mong ipagpatuloy ko ang pagtawag sa kanyang pangalawang kapatid. Saka bakit Zier pa rin ang tawag mo sa akin? Jing. Tumingin si Z kay Joe Zikyong na may kaunting curiosity. Ang sumunod niyang nakita ay ang pagngiti nito, Mr. Sir. Saglit na natigilan si Jingzi, at bago pa siya makapag-react, nagpatuloy si Joe Zikyong, Mr. Sir. Parang bulong pero parang tawag din. Ika-anim na sister. Tawagin mo akong madam. Nag-react lang si Jingzi ng kalahating segundo, at pagkatapos ay mabilis na sinabi, madam. Well. Nang marinig ang tawag na ito, tila nasiyahan si Joe Zikyong, ang kanyang mukha na may masayang ngiti sa kanyang mukha, niyakap niya si Jingzi at idiniin ang kanyang mukha sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay bumulong siya sa mahinang boses, noong bata ka pa, sinabi mong ikakasal ka sa amin bilang asawa, ngunit hindi ko inaasahan na ginawa mo talaga ito. Bagaman mas nauna silang nakipagtalik sa iyo kaysa sa akin, tiyak na payat sila at nahihiya silang tawaging biyenan. Ang iba oo, natalo ako, ngunit heto, natalo ko sila. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa kanila na ako ang unang tumawag sa kanila, ikaw ang tatawag sa hinaharap. Masyadong competitive ang mga babae. At alam din ni Jingzi kung sino ang tinutukoy ni Joe Zikyong ng kanila, ito ay ang iba pang mga kapatid na babae, at tama siya. Bagamat siya at ang iba pang tatlong kapatid na babae ay kasal na, hindi pa nila tinawagan ang kanyang biyenan. Kung ikukumpara dito, nanalo nga si Joe Zikyong. Ang aking asawa ay talagang kamangha-manghang. Matagal na tinitigan ni Jingzi si Joe Zikyong bago iluwa ang pangungusap na ito. Medyo hindi nasiyahan si Joe Zikyong sa kanyang reaksyon, bakit, ayaw mo akong tawaging ni Angzi? O ayaw mo bang tawagin kitang asawa? Bagamat nagpahayag siya ng kawalang kasiyahan, ang kanyang mga kamay ay nakapalibot na sa leeg ni Jingzi, kumikilos ng may pagkakoketish. Paanong hindi ko ito maiisip? Huli na ako para maging masaya. Agad namang itinanggi ito ni Jingzi, noon pa man ay pinangarap kong gawing asawa ko ang sixth sister. Ngayong natupad na ang pangarap ko, hindi ako makapaniwala. Makinig pagkatapos niyang sabihin ito, ang mga mata ni Joe Zikyong ay naningkit sa gasuklay na buwan, at bahagya siyang ngumiti, na parang nagsasabing, matalino ka. Ngunit pagkatapos ay nagtanong si Jingzi, Madam, kapag lalabas tayo mamaya, tatawagan din ba natin ang ating sarili bilang biyenan at madam? Namula si Joe Zikyong at dumura, gago ka ba? Alam ng lahat na magkapatid tayo. Ano ang iisipin nila kung bigla nilang marinig na kasal tayo? Walang pakialam kung magkadugo man tayo o hindi. Nakakainis na ang pag-uusapan. Oo, ang ibig kong sabihin, in private. Sa loob, ikaw at ako ay tinatrato ang isa't isa bilang asawa at asawa, ngunit sa labas, ipinapakita pa rin natin ang ating sarili bilang magkapatid. Ngumiti si Joe Zikyong at tumango, iyan ang ibig mong sabihin. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga labi, iniisip ito. Walang pagkakaiba sa pagitan ng Zhou Xining at Chinkyo. Hindi sila mahusay sa pagiging mahalaga sa pribado, ngunit ginagawa nila ang kanilang ginagawa ng lantaran. Zier, gusto mo bang tawagin kitang asawa? Tanong ni Joe Zikyong. Madam, gusto mo ba? Sinabi niya, napakasama mo. Kabanata 1039 na namamanhid na naman ang mga binti. Ang dalawa ay naglalandian sa kama ng ilang sandali, ngunit hindi nakikibahagi sa anumang mga aktibidad na hindi naaangkop sa mga bata. Sila, may kausap din sa kama. Bumangon sa kama ang dalawa na hindi mapaghihiwalay. Pasado hating gabi na at naamoy ang bango. Nagsimula na ring maging abala ang mga tao sa ibaba. Madam, huwag po sana kayong bumangon ngayon. Manatili ka na lang sa kama sa buong araw. Magpapaluto ako ng sinigang na pulang datiles. Hindi na kailangan. Tiningnan siya ni Joe Zikyong ng buong pagmamahal, paano ako magiging maislan? Higit pa.
Aalis ang asawa ko bukas, at kailangan kong bumalik para maghanda ng isang bagay para sa iyo. Hinawakan ni Jingzi ang ulo ni Jo Zekyung ng buong pagmamahal at nakangiting sinabi, sa totoo lang, hindi ko kailangang magdala ng kahit ano, ngunit wala ka pa rin kailangan. Nag-aalala ako na hindi ito kakayanin ng iyong katawan. Kailangan mo man o hindi, negosyo mo yan. Kung hindi ako handa, negosyo ko yan. Paanong walang paghahanda ang babae kapag umalis ang asawa niya? Sa sinabi nito, umalis si Jo Zekyung sa kama. Aray! Nang tumama ang kanyang mga paa sa lupa, biglang napasigaw ang sakit ng ibabang bahagi ng kanyang katawan. Masakit man, hindi siya sumimangot, bagkus ay ngumisi, ganito pala ang pakiramdam ng maging babae, di ba? Sumunod, tumanggi si Jo Zekyung sa tulong ni Jingzi. Pagkatapos magbihis at maglaban ni Jingzi, gusto niyang samahan si Jo Zekyung, ngunit sinabi ni Jo Zekyung, MS Ginoo, tuwang-tuwa ako na makakasama mo ako ng isang gabi kahapon. Aalis ka bukas. Ngayon ay dapat na akong sumama kina Chingren at Yinkyo, kung hindi ay magmumukha akong ignorante bilang isang kapatid. Ang pangunawa ni Jo Zekyung ay nakaaaliw, ngunit nagtanong pa rin si Jingzi, ano ang tungkol sa iyo? Hindi ako. Umupo saglit, pagkatapos ay bumalik sa bahay ni Jo, magpahinga sandali, at pagkatapos ay maghanda ng isang bagay. Nag-usap muli ang dalawa, at hindi na nagpumilit si Jingzi, kaya umalis na siya sa Wenxiang residence at tumungo sa Waxian Pavilion. Hindi nagtagal at lumabas ng silid si Jo Zekyung. Nakabalik na si Zhang Xiaoyu mula sa Waxian Pavilion, ngunit hindi niya sila ginulo sa itaas. Nang makita si Jo Zekyung na pababa ng hagdan, agad niya itong binati. Sixth sister, kumusta ang pahinga mo kagabi? Okay, mabuti naman. Iniisip ang nakakatawang eksena kagabi, namula si Jo Zekyung at bumilis ang tibok ng puso niya. Si Jo Zekyung ay manipis ang balat at ayaw niyang malaman ni Zhang Xiaoyu sa oras na ito. Kaya lang hindi masyadong inisip ito ni Zhang Xiaoyu. Iniwan nila si Jo Zekyung kagabi. Ang gusto lang nilang gawin ay hayaan si Jo Zekyung na manatili ng isang gabi kasama si Jingzi para mapahusay ang kanilang relasyon. Dahil alam nilang may regla pa si Jo Zekyung, kahit na iniisip nila ang isa't isa, hindi ito makakatulong. Anim na ate, babalik ka ba ngayon? Oo. Sinabi ni Jo Zekyung habang naglalakad siya palabas, ngunit ang kanyang mga binti at paa ay hindi masyadong maganda kung tutuusin, at namilipit siya habang naglalakad. Nakita ito ni Zhang Xiaoyu at nagtanong, ika-anim na kapatid na babae, ano ang problema sa iyong mga binti? Manhid na ba sila? Noong huling pagkakataon, natulog si Jingzi sa mga hita ni Jo Zekyung, na naging dahilan para manhid ang mga binti ni Jo Zekyung sa paglalakad niya. Noong panahong iyon, inakala ni Zhang Xiaoyu na nagtalik sila, ngunit kalaunan ay nalaman niyang may hindi pagkakaunawaan. Sa pagkakataong ito, nakipagtalik si Jo Zekyung, ngunit hindi ito inisip ni Zhang Xiaoyu dahil sa mga preconceptions, kaya naisip niya na siya ay may manhid na binti. Ito, oo. Si Jo Zekyung ay nahihirapang maghanap ng dahilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinulungan siya ni Zhang Xiaoyu at agad na sumagot, na manhid lang ang mga binti ko. Anim na ate, kung manhid ang mga paa mo, huwag ka nang bumalik. Umupo ka muna dito, hintayin mo munang hindi na manhid ang mga paa mo bago umalis. Hindi. Hindi na kailangan. Maglakad ka lang. Tinanggihan ng mungkahi ni Zhang Xiaoyu, na paatras si Jo Zekyung habang nakahawak sa mesa. Lumabas ka. Namamanhid ang kanyang mga binti at maaari siyang gumaling sa sandaling magpahinga, ngunit hindi manhid ang kanyang mga binti at hindi siya mapakali kahit gaano pa siya magpahinga, kaya't kailangan niyang samantalahin ang oras na ito para makaalis ng mabilis, kung hindi ay malantad siya. Sa pagtingin sa umaatres na figure ni Jo Zekyung, umiling si Zhang Xiaoyu at sinabing, Oy, sa wakas ay natulog na kami at hinayaan ang aking asawa na matulog sa akin buong magdamag. Sayang. Lumabas si Jingzi sa Wenxiangzhou at sinabing sa halip na pumunta sa Waxian Pavilion, dumiretso siya sa opisina ng pahayagan sa tabi niya. Pagkatapos makipag-usap kay Chen Jianan, nalaman kong nakaayos na ang lahat dito. Bukod sa pag-iwan ng isang tao bilang branch president, isang tao ang naiwan bilang direktor ng bawat departamento. Ang iba pang miyembro ay binubuo ng mga taong lokal na ni-recruit mula sa Roshao. Ayon kay Jingzi, kung ang mga miyembrong ito ay regular na pumupunta sa Jingzhou bawat taon upang mag-aral at makipagpalitan sa loob ng isang panahon, walang magiging problema. Pagkatapos magayos sa opisina ng pahayagan, ang susunod na pinuntahan ni Jingzi ay hindi ang Waxian Pavilion, kundi ang pamilya Yu. Hindi dapat masyadong matagal bago umalis ang mga hukbo nina Haring Jin at Kaden mula sa Jingxi, patungo sa Jingzhou at dadaan sa Roshao. Bagamat ang Roshao ang tanging paraan mula sa Jingxi papuntang Jingzhou, kung hindi ka maglalakad ng ilang milya pahilaga mula sa Sanggang Daan, hindi ka talaga papasok sa lungsod ng Roshao. Ang pagtutulungan sa pagitan ni Haring Jin at Kaden ay isang bitag lamang sa pagitan nina Jingzhe at Kaden. Talagang gagabayan ng Kaden si Haring Jin hanggang sa Jingzhou at hindi titigil sa Roshao. Kaya lumapit si Jingzhe kay Yuli. Ang pangunahing punto na binigyang diin niya ay nang malaman niyang naghihimagsik si Haring Jin, isinara niya ng mahigpit ang mga pintuan ng lungsod at tinataka ng palasyo ni Prinsipe Yu upang pigilan si Haring Yu at ang kanyang anak na makipag-usap sa labas ng mundo.
Direkta niyang ikinulong ang mga ito. Nakablock sa Roshow City. Sa katunayan, pumunta si Zhou Ziqiong sa Jingzhou, at wala siyang dapat ipag-alala sa Roshow. Gayunpaman, ayaw niyang maapektuhan ang mga tao sa Roshow City, at ayaw din niyang makilala ni Haring Yu si Haring Jin para maiwasan ang panibagong alon ng gulo. Si Yu Li ay miyembro na ngayon ng barko ni Jingzi. Nakinig siya sa kanyang mga mungkahi bilang mga utos at natural na sumang-ayon. Hapon na nang lumabas ako ng bahay nila Yu. Sa pagkakataong ito, dumiretso si Jingzi sa Waxian Pavilion. Ang Waxian Pavilion ngayon ay mas abala kaysa dati. Ang mga disipulo ng Waxian Pavilion ay naglalakad pabalik-balik sa pavilion, bitbit ang mga bagay sa kanilang mga kamay, marahil ay naghahanda para sa pag-alis ni Muqing at Wang Yingqiu. Si Mu Qingren at Wang Yingqiu ay nakaupo sa bulwagan, naiinip na naghihintay kay Jingzi. Nang makita nila siyang paparating, agad silang nagliwanag sa tuwa. Hinawakan niya ang kamay niya at tumakbo patungo sa likod ng bundok. Batay sa hula ni Jingzi, ang direksyong ito ay ang Back Mountain Hot Spring. Pavilion Master, Garden Master, sikat ng araw, di ba? Inilibot ni Muqing ang kanyang mga mata sa kanya, hindi lamang sa araw, ngunit mula ngayon hanggang bukas ng umaga, pagmamayari ka naming dalawa. Kabanata 1040 Sino sa mundo ang hindi nakakakilala sa iyo? Kinaumagahan, madaling araw na. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao sa Roshow City ay nakalubog pa rin sa kanilang mga panaginip. Maging ang mga ibon ay hindi pa lumilipad palabas sa mga sanga. Mayroong 10 karwahe na nakahanay sa labas ng pinto ng Wenxiang Residence, pati na rin si Chen Jianan at iba pang mga tao. Si Zhang Xiaoyu at Zhou Ziqiong ay nakatayo rin sa tabi ng karwahe, nakatingin sa dulo ng kalye at sabik na naghihintay. Alam mong kailangan mong umalis ngayon, pero hindi ka pa rin bumabalik. Napakamangmang ni Muqing at Wang Yingqiu. Matagal nang nandito si Zhou Ziqiong at hinawakan na niya ang kamay ni Zhang Xiaoyu at nagbigay ng maraming tagubilin, ngunit si Jingzi ay nasa Waxian Pavilion. Hindi na kailangang isipin ni Zhou Ziqiong ang pagkaantala sa pagbabalik. Dapat ay ang labis na hinihingi ni Muqing at Wang Yingqiu ang dahilan kung bakit nahuli si Jingzi. Agad siyang nadismaya. Nakangiting sinabi ni Zhang Xiaoyu, ika-6 na kapatid na babae, huwag kang mag-alala, kailangan mo rin silang intindihin. Kagabi, nagkusa sina Sister Qingren at Yingqiu na hayaan ang aming asawa sa ika-6 na kapatid na babae sa buong gabi. Nag-aatubili silang dalawa na hiwalayan ang aking asawa, sobra okay lang na manatili sandali. Bagamat may katuturan ang pagsusuri ni Zhang Xiaoyu, si Zhou Ziqiong ay nanatili lamang kasama si Jingzi ng isang gabi, ngunit nanatili sila sa kanya sa buong araw at gabi kahapon syempre. Hindi alam ni Zhou Ziqiong na talagang maraming bagay ang ginawa ni Jingzi sa maghapon at pumunta lang siya sa Waxian Pavilion sa hapon. Kaya pinulupot ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga labi ngunit walang sinabi. Bumalik na ang presidente. May biglang sumigaw. Iniunat ng lahat ang kanilang mga ulo upang tingnan at nakita si Jingzi na nagmula sa dulo ng kalye sakay ng kabayong mag-isa. Ang iba ay maayos, ngunit si Zhang Xiaoyu ay medyo nalilito, karaniwan akong lumilipad pabalik, kaya bakit ko sinakyan ang kabayo pabalik sa pagkakataong ito? Hindi ba ito medyo hindi kailangan? Nang makita niya si Jingzi na bumaba sa kabayo at naglalakad na medyo mahina ang mga paa, napagtanto ito ni Zhang Xiaoyu. At the same time, she couldn't help but exclaim, ayaw nila magdamag, di ba? Kung hindi, bakit mahina ang mga paa ng asawa ko kung ganoon kalakas ang katawan niya? Habang nakadarama ng impresyon sa kanyang puso tungkol sa kapangyarihan ni Jingzi, kailangan din niyang hanggan ang lakas ni Muqing at Wang Yingqiu. Dati, mahigit 2 oras lang nila kayang tiisin ng 3 ang pag-atake ni Jingzi. Ngayon, buong gabi nilang tiniis ang pahirap ni Jingzi. Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Si Zhou Ziqiong ay walang karanasan at hindi gaanong makapag-isip. Nang makita niyang bumalik si Jingzi na mag-isa, hindi niya nasisiyahang sinabi, aalis ka ngayon, hindi ba sila pupunta para makipagkita sa iyo? Tumawa si Jingzi, ang ika-6 na kapatid na babae, ang master ng pavilion at ang may-ari ng hardin ay hindi makayanan na mahiwalay sa akin. Natatakot siya na hindi niya makontrol ang kanyang emosyon pagkatapos na dumating, kaya nanatili lang siya sa Waxian Pavilion at hindi na pumunta. Hindi tinanggap ni Zhou Ziqiong ang panlilinlang na ito, haha, kung sasabihin mo yan, hindi ko rin dapat gawin. Halika. Excuse lang iyon. Sa tingin ko hindi lang nila pinapansin ang panuntunang ito. Kailangan kong mag-set up ng magandang panuntunan para sa kanila sa hinaharap. 6 na kapatid na babae, mangyaring huwag. Ikan-away ni Jingzi ang kanyang kamay at hinimok. Pumunta si Zhou Ziqiong sa Jingzhou, at ang kinakalaban niya ay ang Jingzhou Women's Group na pinamumunuan ni Zhou Xining. Umasa siya sa Roshow Alliance na binuo ni Muqing at Wang Yingqiu kasama niya. Paano magkakaroon ng panloob na alitan? Sa oras na ito, lumapit si Zhang Xiaoyu at bamulong ng ilang salita sa tainga ni Zhou Ziqiong. Bamuka ang maliit na bibig ni Zhou Ziqiong na may di paniniwala sa kanyang mukha, dahil sabi ni Zhang Xiaoyu, hindi naman sa ayaw nilang sumama, kundi sa hindi sila makakapunta. Sabay tingin niya kay Jingzi at inisip na wala pang 1 oras ang kasama niya at may day off siya kahapon. Paano napuyat silang dalawa sa kanya?
Maliit na episode lang ito. Matapos makipag-usap ni Jing Ze kina Zhou Ziqiong, Yu Li, Zhou Gui at iba pang mga taong nakakakita sa kanya, sumakay siya sa karwahe kasama si Zhang Xiaoyu at nagsimulang maglakbay pabalik sa timog. Pagkatapos umalis sa Roshow City, tumungo kami sa timog. Dahil kasama niya si Zhang Xiaoyu, hindi masyadong nag-iisa at naiinip si Jing Ze. Pagkatapos maglakbay ng isa pang 4 o 5 araw, sa gabi ng ika-6 na araw, ang pader ng lungsod ng Kunlun County ay nasa harap niya mismo. Aking Panginoon, ang Kunlun County ay dumating na. Binuksan ni Zhang Xiaoyu ang kurtina ng kotse at tumingin sa City Wall Tower sa harap niya at sinabi. Oo. Bahagyang sinabi ni Jing Ze, ngunit labis siyang nasasabik. Halos 2 buwan na ang lumipas simula noong huli tayong nagkita. Hindi dapat maging problema ang manalo sa pang-4 na kapatid na si Pei Yangxi sa pagkakataong ito. Iniisip ang nakamamanghang at malayong magandang mukha ni Pei Yangxi, nakaramdam si Jing Ze ng buong lakas. Sir, sa tingin mo ba ang pang-4 na kapatid na babae ay talagang madaling kausapin? Nag-aalalang tanong ni Zhang Xiaoyu. Gaano man kaganda ang isang babae, may isip niya ang, isang pangit na manugang na babae ay nakilala ang kanyang mga biyenan, kapag nakikipagkita sa mga magulang ng kanyang asawa. Ang mga magulang ni Jing Ze ay wala na rito, kaya ang pakikipagkita sa kanyang kapatid ay parang pakikipagkita sa kanyang mga magulang. At si Jing Ze ay may napakaraming kapatid na babae, at iba-iba ang personalidad ng bawat kapatid. Iba kasi Hindi nakakagulat na nag-aalala si Zhang Xiaoyu. Habang nasa daan, nagtanong si Zhang Xiaoyu, at patuloy siyang inaaliw ni Jing Ze, sinasabi kung gaano kabait si Pei Yangxi, ngunit nakaramdam pa rin ng kaba si Zhang Xiaoyu. Si Xiaoyu, ang pang-4 na kapatid na babae ay katulad ng pangalawang kapatid na babae at pang-6 na kapatid na babae. Napakabuting tao. Nang sabihin niyang, napakaganda, naisip ni Jing Ze ang ilang eksena na hindi angkop sa mga bata. Nangangati ang kanyang mga kamay at lalong nakaramdam ng pangangati ang kanyang puso. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang dakot sa harap ni Zhang Xiaoyu at sinabing may masamang ngiti, si Xiaoyu ay pareho, napakabuti. Agad na pula ang mukha ni Zhang Xiaoyu. Tumingin siya kay Jing Ze at sinabi pagkaraan ng mahabang panahon, magaling talaga ang asawa ko. Masama. Pagkatapos, ang grupo ay pumasok sa lungsod ng may malaking puwersa. Dahil halos gabi na at malamig ang panahon, walang pedestrian sa loob o labas ng pader ng lungsod ng Kunlun County. Napakaraming mga karwahe para kay Jing Ze at sa kanyang partido, na naging dahilan upang maging kapansin-pansin ang mga ito. Bilang karagdagan, lahat sila ay may mga dayuhang accent, at ang mga opisyal at sundalo na nagbabantay sa lungsod ay agad na itigil silang lahat. Anong ginagawa mo? Ako si Chen Jianan, ang editor-in-chief ng The Newspaper, at pumunta ako sa Kunlun County kasama ang ating The Newspaper President Jing para magbukas ng branch. Sagot ni Chen Jianan, naglalakad sa harapan. Pagkalabas ng Roshow, ang mga miyembro ng pahayagan na ito ay nakakuha ng maraming karanasan, at hindi sila magpapanik kahit na may makaharap silang mga opisyal at sundalo. The News Agency. Ungol ng opisyal at sundalo. Dahil sa mga aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay sa Roshow, naisip din ni Chen Jianan na hindi alam ng mga tao sa Kunlun County ang tungkol sa The Newspaper. Akmang ipapaliwanag niya ito sa kanya, nakita niya ang opisyal at sundalo na tumalikod at sumisigaw patungo sa tore. Prefect Chen, nandito na si President Jing. Natigilan si Chen Jianan at lumingon kay Jing Ze. Lumapit si Jing Ze mula sa likuran, tinapik ang balikat ni Chen Jianan ng nakangiti at sinabing, miyembro ka ng Quanan State at hindi mo alam ang tungkol sa opisina ng pahayagan sa Dawn. Ang balita ni Jing Ze ay hinarang, na humantong sa katotohanang walang sinuman doon ang nakarinig ng The Newspaper. May preconception si Chen Jianan na hindi alam ng mga tao sa Roshow ang tungkol sa The Newspaper Company, at tiyak na hindi rin alam ng mga tao sa Kunlun County ang tungkol dito. Nang makitang tulala si Chen Jianan, tinapik siya ni Jing Ze ng 2 beses at nakangiting sinabi, sa bilis natin ngayon, hindi aabot ng kalahating taon para sumikat ang The Newspaper sa buong mundo. Sa panahong iyon, kailangan nating gawin ang lahat para hindi maging mangmang sa hinaharap. Sino sa mundo ang hindi nakakaalam ng iyong paghahanda? Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notifications bell.